Come Holy Spirit, samahan mo ang iyong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Martes, Agosto 19, taong 2025. Welcome to Hold the Line. Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, nais mong bahagi. Yung gospel po ngayon ay hinango natin kay San Lucas, ay kay San Mateo, Kabanata 11, talata 23 hanggang 30. At kahapon po na i-discuss natin itong gospel na ito, which is ang gospel po pala kahapon ay hanggang 19, Mateo 19 hanggang 22 lamang. Pero pagdidiinan natin ulit ngayon ito, maaaring ito yung message ng Panginoon sa oras na to. Talakayin natin, ipaalala natin yung nasabi natin kahapon. At the same time, babalikan natin yung unang reading o yung first reading sa araw na to. At ngayon lamang po natin gagawin ito dahil nakita natin na magandang paalala bilang isang mga alagad ng ating Panginoon. Ang sabi sa Mateo 19, 23 hanggang 30, ito yung nasabi natin kahapon at ipapaalala natin ngayon. Sabi rito, kapatid, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat. Pinaalala kahapon, papaalala ulit ngayon. Nalulungkot tayo sa dami ng mga problema natin. Nalulungkot tayo sa dami ng pinagdadaanan natin. Pero pinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ang mga problema, hindi para tayo mahirapan. Kundi mas lalo natin ma-experience at mas lalo natin malaman na naririyan ng Diyos na our God is in control of everything. Na siya yung nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Nasa ibabaw siya ng ating mga problema. Hindi siya yung nasa ilalim ng ating mga problema. Nasa ibabaw ang Diyos. Sabi nga kapatid, sa panahon ng pagdating ng problema, dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa iyo. Pag nanalangin ka, ang tawag sa iyo, warrior. Pero pag dumating sa iyo ang problema, nabahala ka, natakot ka, ang tawag sa iyo, warrior. Kaya ang tanong sa araw na to, are you a warrior or are you a warrior? Kung warrior ka kapatid, pangawakan mo pangako ng Diyos. Sabi niya, hindi ito magagawa ng tao, pero magagawa ito ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, meron ka mang karamdaman, malubhaman, magaan, lagnat man yan, bukol man yan, tumor man yan, leukemia man yan, pagkabali, pagkasira, ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, lahat yan ay kayang gamutin ng Panginoon. Kung may utang ka, mayroong babayaran, may problema sa pamilya, may problema sa anak mo, mga alalahanin, ipagkatiwala mo yan sa ating Panginoon at makikita mo, lahat yan kayang isolve ng ating Panginoon. Manalig, manindigan, at higit sa lahat, patuloy naman ang palataya. Yan po yung paalala sa atin ng gospel ngayon. Hindi magagawa ng tao, pero magagawa ng Diyos. Ngayon, i-align lang natin ito doon sa first reading. Sa first reading po na hinango natin sa Hukom, talata 6, Kabanata 6, talata 11 hanggang 24. At ito po yung istorya ni Gideon. Ano po itong istorya ni Gideon? Sabi po dito kapatid, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas ng Israel. Lumakad ka, gamitin ang buong lakas mo para iligtas ang Israel. Yun po yung instruction kay Gideon. Pero anong tugon ni Gideon? Sabi niya, sumagot si Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming sambayanan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. Nakuha mo? Yung grupo nila, pinakamahina na, tapos doon sa grupo niya, siya pa yung pinakamahina. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Tumayo ka, lumakad ka, sapagkat gagamitin mo ang iyong lakas para iligtas ang Israel. Kapatid ko sa pananampalataya, maybe sa oras na to nararamdaman mo na mahina ka,
Maybe nararamdaman mo sa oras na to, natalunan ka. Nararamdaman mo, o feeling mo, o iniisip mo na wala kang kwenta, etchapera ka. Ikaw yung pinakamaliit doon sa pinakamaliit. Ito ang magandang paalala sa iyo. Si Gideon, ganun ang nangyari sa kanya. Sinabi niya, ang lipi nila ang pinakamaliit, at sa pinakamaliit na lipi na yon, siya pa ang pinakamahina. Sa kahinaan mo, kapatid, sa problema mo, sa mga pinagdadaanan mo, naandoon ng Diyos. At siya ngayon ang magbibigay sa iyo ng lakas. Siya ngayon ang papatnubay sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa tulong ng kanyang grasya, mapagtatagumpayan mo. Gagamitin ka ng Diyos upang iligtas ang iyong sambayanan, ang iyong hanap buhay, ang iyong karir, o anuman yung sakit na meron ka, o ang sakit na meron ng anak mo. Bakit? Sapagkat kasama mo ang Diyos sa mga laban mo. Kapatid ko sa pananampalataya, hayaan mo sa oras na to, samahan mo ako sa isang panalangin. Pangawakan natin muli ang kanyang mga pangako, na siya Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, na walang lingkod na iniwan, na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Nang talian sa lupa'y tatalian sa langit, na anumang pakawalan sa lupa'y papakawalan sa langit. Na ang nasa lupa, nasa ibabaw ng lupa, at maski nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang dakilang pangalan, ng dakilang pangalang Isus. Na anuman ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya anuman ang ating hihilingin, magtiwala, manalangin, at magpasalamat tayo na waring bang hinihilingin natin ay pinagkakalob na sa atin ng ating Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, samahan mo ko, ipikit mo ang iyong mata, at hayaan mo sa pamamagitan ng pag-usad natin ng panalangin, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dakilang Ama, nagtitiwala po kami na ikaw yung makapangyarihang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa oras po na ito, nananalig at nagtitiwala kami na kumikilos ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming hanap buhay, sa aming mga plano. Pangahawakan namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Na sa oras na to, anuman ang gawa ni Satanas, anumang balakid, anumang pagkabahala, anumang pagkatakot, anumang kasakitan yan. Espiritu ng kanser, ikay aming tinatalian. Espiritu ng tumor, ikay aming pinapawalang bisa. Espiritu ng mga bato sa internal organ, sa abdo, sa kidney, ikay aming pinaalis sa katawan ng aking kapatid na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Anumang pagkabali o pagkaantala o anuman pagkabara ng kanyang dugo o pamamaga ng kanyang mga kalamnan, bukol sa lalamunan, pagkahina ng kanyang mata, pandinig, pangamoy o anumang bumabalakid sa kanyang ilong, sa matamis na pangalan ni Jesus, ito'y aming pinapawalang bisa. At sa oras po na ito, Panginoon, sa matamis na pangalan mong Jesus, sa tulong ng iyong Banal na Espiritu, ay pinagkakaloob ang lahat ng kaloob ng Banal na Espiritu, ang gift of the Holy Spirit, the gift of love, patience, wisdom, the gift of knowledge, the gift of interpretation, the gift of tongue, the wisdom. Sa oras po nito, Panginoon, patuloy mo rin po kami pagpalain, ibuhos mo ang iyong pagpapala, upang nang sa ng pagpapala na aming makakamtan ay magiging pagpapala po sa aming kapwa. Panginoon makapangyarihan sa lahat, nagtitiwala kami, sumasamba at dumadakila, na patuloy mo kaming gagamitin sa kabila ng aming kahinaan. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po. Mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, ang inyong pong lingkod, Police Executive Master Sergeant Brother Aldemones, nagpapaalala, nagsabi, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.